Welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni actually padalawang tanong na niya ito Ron Ciel. Okay, sabi ni Ron Ciel, good PM po sir. Ano po sanhi ng M4 na pag nakasimi auto, nagdo-double tap or parang naka-full auto po, sir, TY po. Okay, bago natin yan bigyan ng kasagutan, ay gusto ko lang muna kayong batiin na isang mapagpalang araw sa mga OFW, sa panig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo dahil tag-init na, uso na po ang mga sakit. At mag-ingat po tayo sa ating mga trabaho, kung ano man ang ating ginagawa, na huwag tayong maaksidente. At maraming salamat sa mga magaganda ninyong comment, sa pag-share ng ating mga videos dahil patuloy ang paglago o kahit medyo mabagal ay dumarami naman ang ating mga subscribers. At maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakakatulong sa ating revenues na ang ating YouTube channel ay nakalaan para sa ating pagcha-charity. Meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungang mga bata na anak ng mga single parent na binibigyan natin ng pambaon. At maraming salamat do sa mga nagpalipad doon sa ating mga premier videos kay Noli Peace America ng Virginia, USA at kay Jobel Plato ng Riyadh, Saudi Arabia. Boy Omay, ang inyong pinadala ay bibili naman natin ng mga school supplies ng mga bata. Okay, sana marami pa ang kagaya ninyo na may busilak na puso, na may diwa ng pagtulong. Ayan, at paki-subscribe po at paki-support ng aking YouTube channel, paki-share ng mga videos at gayon din ang YouTube channel ng aking kaibigan Jun Sahibert, ang ating mentor sa pag-YouTube dahil siya ang gumawa ng ating YouTube channel. Okay, at sa katanungan naman ni yung ating GCash number, ayan po, nasa likuran natin. Sana may magpadala ulit para madagdagan yung ating mga pambili ng school supplies. Okay, sa katanungan ni Ronziel, good PM sir. Ano po sanhi ng M4 na pag nakasimi auto ay nagdo-double tap or parang full auto? Okay. Check natin. Okay. So, yung nagbabars, ibig niya sabihin, kasi may selector yan. Okay, nakasimi auto. Ang mga baril naman dito walang full auto. Pero minsan nakasimi auto nga ito. Nakasimi ito kasi mga baril namin dito bawal ang full auto. Okay, safe lang at saka semi auto. Ito semi auto lang ito. Minsan may mga baril kaming ganyan na nagpo-full auto o nagbabars. Minsan nagdo-double tap, na minsan bars 3 ganyan. So ganun. At pagka yung kinalabit ito ay salip na isang putok lang ay prak, ganun ang putok niya. So maraming lumalabas na bala. So para natin na maunawaan yan, ay panoorin din ninyo yung aking videos na bakit kahit hindi kinakalabit o halimbawa nakakasasya, may chamber load. Halimbawa, meron tayong video rin yan noong nakaraan. Halimbawa, kinasa natin yan ganyan. At pag yan ay natumba o di kayo nasakyan ay pumuputok. So, delikado. Meron na rin tayong videos niyan. Ito naman, iba. Mas delikado ito. Nagdo-double tap nga eh. So, ito na naman. Di papaliwanag ko na naman sa inyo ang mekanismo niya. Kasi kung hindi ko ito gagawin, ay hindi ninyo maunawaan. So, ito yan. So, pagka dumaan dito ang pagka dumaan dito ang bolt, yan, tutumba yan ganyan. So, magiging ready yan. At pag kinalabit ninyo, yan ay papalo o puputok. Pero, ang matindi niyan, pagputok niyan, dapat yan, siyempre pagputok niyan, magre-recoil ulit ang niyan. Dapat yan, kung mapapansin niyo yun, may double sear. Parang revolver, may upper sear at may lower sear. So yung upper sear niya ay gagana. Okay? Tapos para hindi siya pumutok. Pero
pag binitawan ninyo, ang nangyari, pag binitawan ninyo, pumuputok pa. Ganon, pumuputok pa. So, anong nangyayari? Ganito yan. Pagka, halimbawa, pumutok, na ganyan, halimbawa po, pumutok na ganyan, nakaganyan. Pag kinalabit ninyong ganyan, ay nagtutuloy-tuloy ito, nagtutuloy-tuloy. Ito, nagtutuloy-tuloy yan. So, hindi nakakats nitong upper share ito, hindi siya nahuhuli. Ayun, hindi siya nahuli doon. Kaya nagtutuloy-tuloy ang nangyayari. Pero dapat yan kasi ganyan namang kasi kung ganyan naman, kung ano naman, kung naka-single action naman, ganyan lang yan. O, ganyan lang yan. Pag kinalabit natin at hindi tayo naka-trigger finger. Okay, so ganyan ang mangyayari niyan. So, ang may problema diyan ay ito. Hindi kumakagat doon. Dapat yan, pag nakaganon siya, ay yun ang gagana. At pag binitawan naman ninyo siya, ay itong lower share na ito ang gagana. Pagka hindi siya naka-trigger finger. Okay? So, ayun ang nagiging problema. Kumbaga, pagka nakaganyan at naka-trigger finger ka, yan ay hanggat nakaganon pa, ay talagang mabilis kasi ito, mabilis ito. Ito, mabilis ito. Pagka yan ay walang ano. So, yun na hindi nagana. Ano ang mga dahilan? Maaring ito, may parang ano yan. Maaring yan ay napudpud na. Ito, napudpud na. Maari ding, kasi may spring ito, maari yung spring yan ay mahina na o di kayo naputol yung spring nito. Kung mapapansin niyo ito yung spring. Kasi pag nagpo-pull out to yan, ito na-disable ito. Ito yung sa selector niya may tumutukod rito. Parang ganito. Hanap tayo ng isang pako. Parang ganito yan, oh. Pagka naka-pull out to yan, ganito ang nangyayari dyan. Ay, saglit. Wala tayong pamukpok. Tayo na panganda ng martilyo, ha. Yan, o, parang tuloy-tuloy lang na ganun yan. Parang tuloy-tuloy lang na ganun. So, pwedeng yung spring nito, yan, o. Pwedeng yung spring nito, yan. Yung spring na yan, may spring kasi yan dito sa loob. Dito yung sa loob yung spring yan. May spring yan dito na nagpapabalik. Maaring naputol yun. Maaring ito ay gastado na, napudpud na itong tinuturo ko na to. At maaari din yun. So, hindi na sila nagpapangabot. O di kaya magpangabot man sila ay manipis na manipis lang ang pagkakawit niya. Kaya minsan ay ano. So, yun ang nagiging dahilan yan. So, ulitin ko. Pag yan kasi ay naka-trigger finger tayo, ito ay lalapit dito. Pag nakaganyan yan. Okay. Yun, gaganon yan. Kakagat yan doon. Ang nangyayari, hindi yan kumakagat. Maaring yung spring niya dito ay naputol. O maaring yun ang may diferensya. Yung nagkukontak na yun. Okay, so, ayan. Ang single ano naman yan, ay dapat nakaganyan. Doon naman yan kumakagat. Okay, yung mga pumuputok ng ano, yung mga pumuputok ng yung pagka nasyak ay kumakabyos naman ito. Ayan naman, yun mas delikado. Yung pag naka-load siya, tapos ay mabagsak yung baril, nasasyak. Doon naman, yun naman yung isa nating video. Ito naman ang may problema. Pwede rin na yung mga pin niya dito ay putol na. So, pag putol na yung pin niya dito, itong pin na to, yan o, yung pin na yan. May pin kasi yan. Okay? Saan yung mga pin na yan? At sandali Ito kasi yung pin niya. Pag putol na yan, ganyan ang nangyayari. Minsan ganun din ang nangyayari sa amin, eh. Ayan o. Itong pin na to. Ito yung pin. Pag naputol na. Pag ito'y naputol, ito yung pin na nakalagay dito. Yung nakalagay, yan, yung pin na yan dyan. Tsaka yung pin na yun dun.
Pag naputol yan. Okay? So yan ang nagiging problema niyan. Yan, itong pin na to. Yung mga pin na yan dyan. Pag yan ay naputol, nawawala na siya sa linyada. Okay, so yan lang ang yung pin na yun yung pin ito. Pin ito at saka yung pin yan. Pag naputol yan, ay siyempre tatabi-tabingin na sa loob. Minsan kakagat, minsan hindi. So yan ang nagiging problema. Checkin lang ninyo kung Ulitin ko pag yan ay naka-trigger finger tayo, dapat ito ay magkukunik. Pipigilan niya to. Okay? Kaya naman yan ay nagpo-pull out to, ito naman may selector yan na nakatutok dito. Kaya yan ay siya. Kahit yan ay dire-diretso yan. Okay, so ganun ang nagiging problema niyan. Subukan natin lagyan dito Yan, parang nakaganyan yan. Pag yan ay naka-pull out to. Yan, nakaganyan. So, hindi magkukunik yan, Yan, layo no. Kasi nga, naka-press siya dito. Yun, nilagyan ko ng pako doon. So, ang layo niya, Hindi siya magtatama. Ayan, yun ang pull out niya. Yung selector niya dito, nakatukod. Kaya ito, hindi nagtatama itong dalawa. Pero pag yan ay inalis mo yung selector niya, naka-semi-auto, nakaganyan yan. Dapat yung spring niyan, gumana dyan. Para ito, kung naka-press kayong ganyan, sasambutin niya yun, sasambutin niya. Okay, so yan, unawanan ninyo. Sana maliwanag yung aking so, ang may problema dyan, ulitin ko, ay dapat yan nakaganyan. Pagka naman hindi naka-press yung active trigger, yun naman ang nagkukontak. Okay? At yan ay puputok. Okay? Ito naman ang nag-aano diyan. Pagka yan ay hindi tayo naka-press ang trigger. Ayun, yun doon niya nagkukontak. Ayan. Dapat nakaganyan. Tapos, pag binitawan natin yung trigger, sasambutin naman nun. Okay, sasambutin naman siya nun. At pag sinambot siya nun, saka pa yan ay puputok. Okay? Pero pag yan ay nakapress tayo yung trigger, ganyan. Tapos, pag binitawan natin siya, yun, sasambutin naman nun. Hindi yan puputok kasi binitawan lang natin. Pero pag yan ay press natin, puputok na yan. Pero kaya ito nagtutuloy-tuloy, hindi ito nagpapangabot itong dalawa na to. Okay? Yan, ulit-ulit na tayo. Ayan parang nakaganito siya Yan, parang nakaganyan lang siya, tuloy-tuloy siya diyan. Hindi kasi nagpapangabot 'yun. Okay, sana maliwanag na yung aking paliwanag, sana naunawaan ninyo. At ang titingnan lamang ninyo diyan, ulitin ko, yun, dalawa yung nagkukontak na yun. Maaring yun ay napudpud na. Isa, maaring wala, putol yung spring dito, nangyayari din. Maaring yung pin na ito, yung pin niya dito ay putol na, o maaring yung pin niya dito ay putol na rin. Kaya, lumalaki ang kawang niya dyan. Okay? Nawawala sa alignment. Yun ang mga posibilidad na pwedeng mangyari dyan. Ayan, at sana, kung may problema ang inyong mga firearms ay ipaayos agad ninyo. Huwag yung may kaunting problema. Kamu kayo nagtanong sa akin, may crack yung may barrel, ay huwag na ninyong gamitin pagka may mga problema. Hindi ko ina-advise yun. At kung may alam pa rin kayo na ibang pamamaraan ng paggawa niyan, ay i-share din ninyo. At welcome sa ating mga baser. Okay, thank you very much. Hanggang sa muli natin video, yan lamang aking nalalaman. At kung may nalalaman pa kayo, ay i-share din ninyo para malaman din ng ating mga kababayan. Hanggang sa muli natin video. Welcome and God bless us.